Tinawag nila akong basahan sa loob ng 10 taon. Ninakaw nila ang aking pangalan, inalipin ang aking katawan, at pinaluhod ako sa harap ng mga taong pumatay sa aking mga pangarap. Akala nila ang pananahimik ako ay tanda ng pagsuko. Nagkakamali sila. Dahil sa araw na ito, ang basahan na kanilang tinapakan ay babangon bilang isang reyna na wawasak sa kanilang kaharian. Huwag mong ipahawak yan sa mga bisita, Liria. Nakakahiya. Tignan mo nga ang mga kamay mo, mas magaspang pa sa liha na pinangkikis-kis sa sahig. Ang mga salitang yon ni Doña Verena ay hindi isinigaw. Binigkas niya ito ng mahinahon, malamyos, at may halong ngiti. Ngunit ang hapdi nito ay mas matindi pa sa hiwa ng patalim. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. Suot ang kanyang mamahaling ternong gawa sa sutla na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Habang ako ay nakayuko sa isang sulok, yakap-yakap ang lumang Amerikana ni Miguel. Hindi ako sumagot. Sanay na ang aking dila sa lasa ng apdo at pagtitimpi. Dahan-dahan kong ibinaba ang tinatahi kong butones ng Amerikana, ang paboritong suotin ng aking yumaong asawa. Ang mga daliri ko ay tadtad ng maliliit na peklat mula sa mantika at hiwa ng kutsilyo. Mga markang nakuha ko sa pagsisilbi sa pamilyang ito sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat tusok ng karayom kanina, inaalala ko ang init ng yakap ni Miguel, ang tanging alaala na nagbibigay sa akin ng lakas upang manatili sa impyernong ito. Umalis na si Doña Verena upang salubungin ang mga alkalde at senadora na bisita sa pista, na nag-iwan lamang ng amoy ng kanyang mamahaling pabango na tila nanunuya sa amoy bawang at sibuyas na kumapit sa aking balat. Ngayon ang ika-10 taong anibersaryo ng kamatayan ni Miguel. Para sa iba, isa itong marangyang pista na puno ng lechon, musika at tawanan. Ngunit para sa akin, isa itong araw ng pagluluksa na kailangang gawin sa katahimikan habang nagsisilbi sa mga taong kinalimutan na siya. Bumalik ako sa harap ng mainit na kalan. Ang pawis ay tumutulo mula sa aking noo, pababa sa aking leeg, humahalo sa luha na pilit kong pinipigilan. Ang ingay ng kasiyahan sa labas ay dinig na dinig hanggang dito sa kusina. Naririnig ko ang kalansing ng mga kubyertos, ang masigabong tawanan, at ang tugtog ng orkestra. Sa bawat tunog ng halakhak nila, parang pinipiga ang puso ko. Sila ay nagpapakasasa sa handaan na ako ang nagluto habang ako ay narito, naghihintay ng mga tira-tira upang may maiuwi sa aking anak. Isang maliit na anino ang pumasok sa pintuan ng kusina. Napalingon ako at nakita si Althea. Sa edad na 11, ang kanyang mga mata ay masyadong matanda para sa kanyang mukha. Wala doon ang kislap ng pagkabata, kundi isang lalim ng pangunawa na hindi dapat taglayin ng isang musmos. Lumapit siya sa akin nang walang imik at iniabot ang isang tissue na may nakabalot na laman. Nang buksan ko ito, tumambad sa akin ang isang hita ng pritong manok na medyo may bawas na. Tinago ko po para sa inyo. Nay, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa takot na baka may makarinig. Nakita kong hindi pa kayo kumakain simula kaninang umaga. Naramdaman ko ang paninikip ng aking lalamunan. Gusto kong umiyak, pero naubos na yata ang luha ko sa pagod. Kinuha ko ang manok, hindi dahil sa gutom, kundi dahil ayaw kong baliwalain ang pagmamahal ng aking anak. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Ang balat niya ay malambot, kabaligtaran ng sa akin. Siya ang aking mundo, ang aking hininga. Para sa kanya, kaya kong tiisin na maging alipin habang buhay. Salamat anak, ang tanging nasabi ko. Bumalik ka na sa taas bago ka makita ng Lola Verena mo. Tumango siya at mabilis na tumakbo palayo na parang isang munting daga na natatakot sa pusa. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa mawala siya sa dilim ng pasilyo. Ang sakit na naramdaman ko kanina
Dahil sa pang-iinsulto ni Verena, ay napalitan ng isang determinasyon. Titiisin ko ang lahat. Hahayaan kong tawagin nila akong basahan. Huwag lang nilang galawin ang aking anak. Nang matapos ang pista at nakaalis na ang mga bisita, ang katahimikan ay bumalot sa mansyon ng mga Montellano. Isang nakabibinging katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Abala ako sa pagliligpit ng mga pinggan nang marinig ko ang boses ni Verena mula sa library. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Hindi ko sinasadyang mapahinto. Ang tono ng kanyang boses ay iba. Hindi ang mapagmataas na tono na ginagamit niya sa akin, kundi isang boses na puno ng pagkabahala at galit. "Oo, attorney. Sigurado ako," ang sabi niya sa kausap sa telepono. "Naitago ko na ang mga papeles. Walang makakaalam na kasal sila. Ang babaeng iyon ay mananatiling utusan hanggang sa mamatay siya. Hindi niya makukuha ang mana ni Miguel." Nanigas ang buong katawan ko. Ang tray na hawak ko ay muntik nang dumulas sa aking mga kamay. Anong papeles? Anong kasal? Ang alam ko, ang kasal namin ni Miguel ay hindi kinilala ng pamilya dahil sa hirap ng buhay. Pero anong sinasabi niyang papeles? Bago pa man ako makapag-isip, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng library. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking haligi. Nakita ko si Doña Verena na naglalakad patungo sa silid-dasalan. Ang kanyang mukha ay balisa. Sinundan ko siya ng tingin. Pumasok siya sa silid kung saan nakadamba na ang antigong imahe ng Santo Niño de Cebu. Ito ang pinakamahalagang kayamanan ng pamilya Montellano. Ang imahe ay nakasuot ng kapa na gawa sa ginto at may suot na kwintas na rosaryo na gawa sa purong diamante, isang pamana mula pa sa mga ninuno. Ngunit nang lumapit si Verena sa altar, ang katahimikan ng gabi ay binasag ng kanyang matinis na sigaw. "Nasaan? Nasaan ang kwintas?" Dagliang kumabog ang dibdib ko. Sa takot at kaba, lumabas ako mula sa aking pinagtataguan at tumakbo patungo sa silid-dasalan. Naabutan ko siyang nakatayo sa harap ng altar. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa leeg ng Santo Niño. Wala na ang kwintas. Ang rosaryong diamante ay nawawala. Dahan-dahang lumingon si Verena sa akin. Ang pagkabahala sa kanyang muka ay unti-unting napalitan ng isang malamig at nakakikilabot na tingin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang maninila na nakahanap na ng kanyang bibiktimahin. Alam niya at alam ko rin na kailangan niya ng sisisihin. At wala ng ibang tao sa bahay na ito na mas madaling tapakan kaysa sa akin. Lyria, ang bigkas niya sa pangalan ko ay parang lason. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay may bigat ng hatol. "Ikaw lang ang may access sa kwartong ito bukod sa akin. Saan mo dinala ang kwintas ng pamilya ko?" Napailing ako. Ang dila ko ay umurong sa takot. "Hindi po. Wala po akong kinuha, senyora. Huwag kang magsinungaling." Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng diin. "Alam kong desperada ka. Alam kong gusto mong magkapera. Akala mo ba hindi ko alam na nagbabalak kang lumayas tangay ang apo ko?" Ang paratang niya ay parang isang malaking bato na dumagan sa aking dibdib. Wala akong ginawang masama. Buong buhay ko, ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pero sa mga mata niya, ako ay walang iba, kundi isang magnanakaw na naghihintay ng pagkakataon. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay tila nagbabadya ng isang unos, nawawasak sa kakarampot na kapayapaan na mayroon kami ni Althea. Tinitigan ako ni Verena at sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking kinabukasan na unti-unting gumuho. "Tumawag kayo ng pulis," utos niya sa dumating na si Corazon habang hindi inaalis ang tingin sa akin. "Huwag ninyong palalabasin ang babaeng ito hanggat hindi niya iniluluwa ang ninakaw niya." Napaluhod ako sa sahig, hindi dahil sa utos,
kundi dahil sa panghihina ng aking mga tuhod. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya at sa pamilyang ito, bakit ako pa ang naiwan sa ulan na walang masisilungan? Ang katahimikan ng mansyon ay tuluyang binasag ng kaguluhan. Hindi nagtagal ay nagising ang buong kabahayan at ang mga katulong ay nagtipon sa pasilyo, nagbubulungan habang nakatingin sa akin na parang ako ay isang sakit na nakakahawa. Nakatayo ako sa gitna ng sala, nanginginig ang mga tuhod, habang si Doña Verena ay nakaupo sa kanyang malambot na sofa, umiiyak ng walang luha habang inaalo siya ng ibang mga kasambahay. Dumating ang mga pulis nang mas mabilis pa sa kidlat, tila ba nakaabang na sila sa labas bago pa man tumawag si Corazon. Ang pula at asul na ilaw ng kanilang sasakyan ay sumasayaw sa mga dingding, nagbibigay ng nakasisilaw at nakakahilong liwanag sa madilim na gabi. Pumasok sila na may dalang awtoridad na agad nagpasikip sa aking dibdib. Haluhugin ninyo ang kwarto niya, utos ni Verena. Ang boses ay puno ng pighati na tila siya ang biktima ng isang malagim na krimen. Sigurado akong hindi pa siya nakakalayo. Nasa mga gamit lang niya iyan. Sumunod si Corazon sa mga pulis patungo sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan kung saan ako natutulog. Sumunod ako. Ang aking mga hakbang ay mabigat at puno ng takot. Ang silid ko ay halos kasing laki lang ng banyo ni Verena, puno ng amoy ng luma at basang kahoy. Wala akong itinatago. Ang tanging yaman ko doon ay ang mga litrato ni Miguel at ang mga lumang damit ni Althea. Pinanood ko habang binabaligtad ng mga pulis ang aking manipis na kutsyon. Itinapon nila ang aking mga damit sa sahig. Tinapakan ang aking mga personal na gamit na parang basura. Ngunit ang pinakamasakit ay nang lumapit si Corazon sa aking unan. Ang unan na tinahi ko pa mula sa mga retasong tela. Dahan-dahan niyang inangat ang unan at may kung anong bagay na kumislap mula sa ilalim nito. Isang kislap na pamilyar at nakakasilaw. "Senyora!" Sigaw ni Corazon. Ang boses ay puno ng huwad na pagkagulat. Narito po, nasa ilalim ng unan niya. Iniangat niya ang kwintas. Ang mga diamante ng rosaryo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Isang matinding kontradiksyon sa karumihan at kahirapan ng aking silid. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Paanong napunta yun doon? Hindi ko yun hinawakan. Hindi ako pumasok sa silid-dasalan. Tumingin ako kay Corazon at sa isang iglap, nagtama ang aming mga mata. Sa likod ng kanyang kunwaring galit ay nakita ko ang isang munting ng ngiti ng tagumpay. Siya ang Judas na nagkanulos sa akin kapalit ng ilang pirasong pilak mula kay Verena. Hindi. Ang bulong ko. Ang boses ay halos hindi makalabas sa aking lalamunan. Hindi totoo yan. Inilagay niyo lang yan dyan. Biglang pumasok si Doña Verena sa makipot na silid. Nang makita niya ang kwintas sa kamay ni Corazon, ang kanyang muka ay nabalot ng puot. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay tila paglapit ng isang berdugo. Lumuhod ako sa kanyang paanan. Niyakap ang laylayan ng kanyang damit. Ang pride at dignidad ay wala ng halaga ngayon. Ang mahalaga ay mapaniwala ko siya. "Senyora, parang awa niyo na. Hindi ko magagawa yon. Alam niyo kung gaano ko kagalang ang Santo Niño. Hindi ako magnanakaw." Ngunit sa halip na awa, isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang lakas ng kanyang palad ay nagpabagsak sa akin sa sahig. Nalasahan ko ang dugo sa aking bibig. Ang aking tainga ay umugong at sa sandaling iyon, ang sakit ng pisikal na sampal ay wala kumpara sa pagkadurog ng aking pagkatao. Naramdaman ko ang pagtusok ng lamig ng semento sa aking balat, ngunit mas malamig ang titig ni Verena. "Ang kapal ng mukha mong magmakaawa," ang sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Pinakain kita, pinatira kita. Tapos ito ang igaganti mo? Magnanakaw ka. Wala kang utang na loob." Lumingon siya sa mga pulis. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging kalmado.
at mapagmataas. Hulihin niyo na siya. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niya sa pamamahay na ito. Hinawakan ako ng mga pulis sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Ang bakal na posas ay umikot sa aking mga pulso, malamig at mahigpit. Tila pinuputol ang daloy ng dugo sa aking mga kamay. Pilit akong nagpupumiglas, hindi para tumakas, kundi para magpaliwanag. Bitawan niyo ako, wala akong kasalanan. Sigaw ako habang hinihila nila ako palabas ng bahay. Ang ulan sa labas ay lalo pang lumakas, tila nakikiiyak sa aking sinapit. Nang makalabas kami sa pinto, narinig ko ang isang pamilyar na tinig na tumagos sa ingay ng ulan at sirena. Nanay, nanay. Lumingon ako at nakita ko si Althea. Tumatakbo siya pababa ng hagdan, nakapaa. Ang kanyang buhok ay magulo at ang mukha ay basang-basa ng luha. Pilit siyang hinahawi ng ibang mga katulong, pero nagpupumiglas siya upang makalapit sa akin. Althea! Sigaw ko. Sinubukan kong huminto, pero patuloy ako sa paghila ng mga pulis patungo sa sasakyan. Nakita kong nadapa si Althea sa madulas na sahig ng portiko, pero agad siyang bumangon. Ang puso ko ay parang pinipira-piraso habang nakikita ang aking anak na nasasaktan at natatakot. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko na ako ay nakaposas. Nakalimutan ko na ako ay akusado. Ako ay isa lamang ina na nag-aalala para sa kanyang anak na may sakit. Althea! Sigaw ko muli. Ang boses ko ay paos na sa pag-iyak. Tumingin ako kay Corazon na nakatayo sa may pinto. Corazon! Ang gamot niya. Huwag mong kakalimutan ang nebulizer niya. Kapag inatake siya ng hika, 8:00 ang inom niya ng gamot. Parang awa mo na. Huwag niyong pababayaan ang anak ko. Hindi sumagot si Corazon. Tumingin lang siya sa akin ng walang emosyon. Isinakay ako ng mga pulis sa likod ng patrol car. Ang amoy ng luma at masangsang na upuan ay sumalubong sa akin. Isinara nila ang pinto at ang tunog ng paglapat ng bakal ay parang tunog ng paghasara ng kabaong ng aking kalayaan. Mula sa bintana ng sasakyan na nababalutan ng patak ng ulan, nakita ko ang huling sulyap sa aking mundo. Nakita ko si Doña Verena na nakatayo sa balkonahe. Ang kanyang braso ay nakakurus sa dibdib. Isang ngangiti ng tagumpay ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinapanood akong ilayo. Katabi niya si Corazon na hawak ang kwintas, tila isang tropeyo ng kanilang kasamaan. At sa ibaba, sa gitna ng ulan at putik, nakatayo si Althea, basang-basa, nanginginig, at nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha. Wala na ang takot. Ang nakita ko sa mga mata ng aking 11 anyos na anak ay isang kakaibang uri ng dilim, isang puot at pangako na hindi ko pa nakikita noon. Unti-unting umandar ang sasakyan palayo. Ang imahe ng aking anak ay lumiliit, nang lumiliit, hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng dilim at ulan. Sumandal ako sa upuan, ipinikit ang aking mga mata, at hinayaan ang aking puso na mabasag ng tuluyan. Ang hangin sa loob ng selda ay may kakaibang bigat, isang uri ng bigat na dumadagan sa dibdib at nagpapahapo sa paghinga. Ito ay pinaghalong amoy ng kalawang, lumang ihi na natuyo sa semento at pawis ng libu-libong kaluluwang na wala ng pag-asa sa lugar na ito. Napakalayo nito sa halimuyak ng mamahaling diffuser na amoy lavender sa mansyon ng mga Montellano. Dito, ang bawat paghinga ay paalala na ako ay itinapon na parang basura sa isang sulok na hindi na sinisikatan ng araw. Nakasandal ako sa malamig na pader. Yakap ang aking mga tuhod. Ang lamig ng semento ay tumatagos sa manipis kong damit. Pilit na pinapamanhid ang aking katawan, ngunit hindi nito kayang pamanhidin ang sakit sa aking puso. Ipinikit ko ang aking mga mata at sinubukang hulihin ang imahe ni Althea
Sa aking isipan, sa gitna ng kadiliman at ingay ng hilik ng ibang mga bilanggo, sinimulan kong awitin ng mahina ang kantang ipinaghele ko sa kanya noong sanggol pa siya. Matulog ka na, bunso. Ang buwan ay nagbabantay. Ang boses ko ay basag at nanginginig. Halos hindi marinig. Ngunit ito lamang ang tanging sinulid na nag-uugnay sa akin sa katinoan. Sa bawat nota, inuukit ko sa isip ko na kailangan kong maging matatag. Hindi ako pwedeng bumigay. Biglang nabasag ang aking pagmumuni-muni nang umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpihit ng mabigat na kandado ng bakal na pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok at lumikha ng mahabang anino sa sahig ng aking selda. Salcedo, may dalaw ka. Anunsyo ng gwardiya sa walang ganang tono. Tumayo ako, umaasang si Althea o baka sakaling may himalang nangyari. Ngunit nang mahawi ang dilim, ang nakita ko ay ang figura na siya ring dahilan ng aking pagdurusa. Si Doña Verena. Nakatayo siya sa labas ng rehas. Suot ang isang oversized sunglasses at itim na scarf na tumatakip sa kanyang buhok. Tila diring-diri na masagap man lang ng kanyang balat ang hangin ng presinto. Tinanggal niya ang salamin at tinitigan ako nang may halong awa na alam kong peke. Liria, simula niya. Ang boses ay malambot, ngunit puno ng lason. Look at you. Para kang basang sisiw. Hindi bagay sa iyo ang lugar na ito. Lumapit ako sa rehas. Ang mga kamay ko ay mahigpit na humawak sa malamig na bakal. Senyora, maawa na po kayo. Alam niyong wala akong kasalanan. Pakawalan niyo na po ako. Kailangan ako ng anak ko. Bumuntong hininga siya at naglabas ng isang panyo upang takpan ang kanyang ilong. Alam mo naman na mahal ko si Althea, di ba? She is my granddaughter after all. At bilang lola niya, ayaw kong lumaki siya na may inang kriminal. Isipin mo na lang ang sasabihin ng mga kaklase niya. Ang kahihiyan na dadalhin niya habang buhay. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumatarak sa aking konsensya. Ginamit niya ang kahinaan ko, ang pagmamahal ko sa aking anak, upang durugin ako. Kaya nandito ako para bigyan ka ng solusyon. Patuloy niya habang may kinukuhang papel mula sa kanyang mamahaling bag. Iniabot niya ito sa pagitan ng mga rehas, kasama ang isang gintong ballpen. I'm dropping the charges. Aatras ako sa kaso. Makakalaya ka ngayong gabi. Nagliwanag ang aking pag-asa. Talaga po, senyora. Salamat. Maraming salamat po. Akma ko nang aabuti ng papel, ngunit hindi niya ito binitiwan. Pero may kapalit. Dagdag niya, at ang kanyang nangiti ay naglaho. Pirmahan mo ito. Isang kasulatan na voluntaryo mong ibinibigay sa akin ng full custody ni Althea. Aalis ka sa buhay namin, babalik ka sa probinsya, at hindi ka na muling magpapakita sa kanya. Hayaan mo na akong magpalaki sa kanya bilang isang tunay na Montellano. Napatigil ako. Ang dugo sa aking katawan ay tila nagyelo. Ipamimigay ko ang anak ko. Ang tanging dahilan kung bakit ako humihinga. Hindi. Bulong ko. Umatras ako palayo sa rehas. Hindi ko po kayang ibigay ang anak ko. Talaga? Tumigas ang mukha ni Verena. So pipiliin mong mabulok dito sa kulungan habang si Althea ay naiiwan sa labas na walang magulang? Kapag nakulong ka, Liria, mapupunta pa rin siya sa DSWD o sa akin. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin kong lalaki siyang kinamumuhian ka. I will tell her, you abandoned her. Pero kung pipirmahan mo ito, at least malaya ka. At least, magkakaroon siya ng marangyang buhay na hindi mo kayang ibigay. Tinignan ko ang papel. Ang mga letra ay lumalabo sa aking paningin dahil sa luhang namumuo sa aking mga mata. Tama siya. Wala akong laban. Wala akong pera. Walang kapangyarihan. Kung makukulong ako, mawawalan din naman ako ng karapatan sa anak ko. Baka mas mabuti nang lumayo ako basta't maganda ang buhay niya.
Nanginginig ang aking kamay na inabot ang papel at ballpen. Ang pakiramdam ay parang lumulunok ako ng bubog. Para kay Althea, para kay Althea. Inilapat ko ang dulo ng ballpen sa papel. Ang tinta ay handa ng dumaloy upang lagdaan ang aking sariling kamatayan bilang ina. Huwag mong pirmahan yan. Isang boses ng lalaki, malamig, baritono, at puno ng awtoridad, ang bumasag sa tensyon. Napahinto ako. Maging si Verena ay nagulat at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas ang isang lalaking hindi ko kilala. Nakasuot siya ng charcoal gray suit na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakahawi at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Verena. "Sino ka?" Mataray na tanong ni Verena, bagamat may bahid ng kaba sa kanyang boses. Hindi siya sinagot ng lalaki. Sa halip, lumapit ito sa rehas at mabilis na hinablot ang papel mula sa aking nanginginig na kamay bago ko pa man ito malagdaan. Tiningnan niya ang dokumento at ngumisi ng mapakla. Coercion, intimidation, taking advantage of a vulnerable status, sambit ng lalaki habang pinupunit ang papel sa harap mismo ng mukha ni Verena. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang musika sa aking pandinig. Hindi titibay ang dokumentong ito sa korte, Doña Verena, at lalong hindi ko hahayaang mabuli ang kliyente ko. Kliyente? Nalilito kong tanong. Wala po akong pambayad sa abogado. Hinarap ako ng lalaki. Sa malapitan, nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Pero naroon din ang isang uri ng determinasyon na hindi ko pa nakikita sa sinuman. Ako si Attorney Rafael Crisostomo. Pagpapakilala niya, tumingin siya kay Verena nang may paghahamon. At kung ako sa inyo, senyora, umalis na kayo bago ko ipadampot ang CCTV footage ng presinto na nagpapakitang pinipilit ninyo ang aking kliyente na pumirma ng dokumento ng walang legal counsel. Namutla si Verena. Alam niyang talo siya sa pagkakataong ito. Padabog niyang kinuha ang kanyang bag. "You will regret this, Lyria. Mabubulok ka dito." Sigaw niya bago nagmarch sa palabas. Ang tunog ng kanyang takong ay papalayo ng papalayo. Nang kami na lang ang naiwan, napalupaypay ako sa sahig. Ang lakas na inipon ko ay biglang nawala. Tumingin ako kay Attorney Rafael. "Bakit?" tanong ko. Ang luha ay tuluyan ng bumagsak. "Bakit niyo ako tinutulungan? Hindi ko po kayo kilala. Wala akong maibabayad sa inyo." Lumapit si Rafael sa rehas. Yumuko ng kaunti upang magpantay ang aming paningin. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Tila may bitbit na mabigat na lihim. "Hindi mo ako kailangang bayaran, Lyria," mahina niyang sabi. Tumingin siya sa paligid bago muling nagsalita. Tila sinisiguradong walang nakikinig. "Tinutulungan kita dahil sa asawa mo. Dahil kay Miguel." Kumunot ang noo ko. Patay na si Miguel. 10 taon na. Isang aksidente sa sasakyan. Umiling si Rafael ng dahan-dahan. Ang sumunod niyang mga salita ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko at nagpalamig sa buong pagkatao ko. Mas malamig pa sa rehas na humahadlang sa amin. Hindi aksidente ang nangyari kay Miguel, Lyria. Bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa aking kaluluwa. Pinatay siya dahil may alam siya. At kaya kapilit na kinukulong ni Verena ngayon ay dahil takot siya. Takot siya dahil nasa iyo ang susi ng katotohanan iyon. Kahit hindi mo pa alam. Ang mansyon ng mga Montellano ay palaging tahimik. Ngunit sa gabing ito, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat sulok ng bahay. Nakaupo ako sa gilid ng mong aking kama, yakap ang mga tuhod, habang pinapanood ang pagpatak ng ulan sa bintana. Ang bawat patak ng tubig na dumudula sa salamin ay parang mga luhang hindi ko mailabas. Sa edad na 11, natutunan ko na ang pag-iyak ay walang silbi sa bahay na ito. Ang luha ay tanda ng kahinaan, at ang kahinaan ay pagkain ni Lola Verena.
Narinig ko ang pagpihit ng siradura ng pinto ng aking kwarto. Agad akong humiga at nagtalukbong ng kumot. Nagkukunwaring natutulog ng mahimbing. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag mula sa pasilyo, kasabay ng pamilyar na tunog ng takong ng sapatos ni Lola Verena na tumatama sa sahig na kahoy. Tulog na siya, dinig kong bulong ni Corazon. Mabuti, sagot ni Verena. Ang boses ay malamig at walang bahid ng pagmamahal. Siguraduhin mong nakakandado ang pinto. Ayokong gumagala ang batang iyan at baka kung ano pa ang gawin. Masyado siyang matalino para sa kanyang edad. Mana sa katigasan ng ulo ng ina niya. Naramdaman ko ang paglapit nila sa aking kama. Pinigilan ko ang aking paghinga. Pinakalma ang tibok ng aking puso. Naramdaman ko ang pagdapo ng kamay ni Lola sa aking buhok. Isang haplos na hindi nagbibigay ng init, kundi nagpaparamdam na isa akong pag-aari na kailangang kontrolin. Huwag kang mag-alala, Althea. Bulong niya sa hangin. Bukas, makakalimutan mo rin ang nanay mo. Masasanay ka rin na maging isang tunay na Montellano. Umalis sila at muling isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-ikot ng susi sa labas. Ikinulong nila ako. Akala nila ay mapipigilan nila ako sa pamamagitan ng kandado at rehas, tulad ng ginawa nila kay nanay. Ngunit nagkakamali sila. Hindi nila alam na ang bintana sa aking kwarto ay may sira ang seradura. Isang sikreto na matagal ko nang alam at hindi ko ipinaalam kay Corazon. Naghintay ako ng ilang oras hanggang sa lumalim ang gabi at ang tanging naririnig na lang ay ang huni ng hangin sa labas. Dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko ang lumang t-shirt ni nanay na naiwan niya sa labahan bago siya dinampot ng mga pulis. Yakap-yakap ko ito ng mahigpit. Sinasamyo ang amoy ng kanyang pawis at sabon. Ito ang aking sandata. Ito ang nagpapaalala sa akin na hindi ako nag-iisa. Babalik ka, Nay. Bulong ko sa dilim. Pangako, babalik ka. Binuksan ko ang bintana ng dahan-dahan upang hindi ito lumikha ng ingay. Lumabas ako sa ledge at maingat na gumapang patungo sa balkonahe ng guest room na laging nakabukas. Ang hangin ay malamig at humahampas sa aking mukha, ngunit ang apoy ng galit sa aking dibdib ay sapat na upang painitin ako. Nakahinga ako nang maluwag nang makapasok ako muli sa loob ng bahay, malayo sa aking kwarto. Ang mansyon ay madilim. Ang mga anino ng mga muebles ay tila mga higanting nagbabantay. Naglakad ako nang nakayapak upang walang lumikha ng tunog ang aking mga hakbang. Ang pakiramdam ko ay isa akong munting agila na nagmamanman sa kanyang teritoryo. Naghahanap ng kahinaan ng kalaban. Tumungo ako sa silid-dasalan. Doon nagsimula ang lahat. Doon nawala ang kwintas. Kung may sagot man, doon ko yon mahahanap. Ngunit bago pa ako makalapit sa pinto ng silid-dasalan, narinig ko ang mga boses na nagmumula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto at may manipis na liwanag na lumalabas. Agad akong nagtago sa likod ng malaking florera sa pasilyo. Sigurado ba kayong ligtas na yon, senyora? Boses iyon ni Corazon, may halong kaba. Paano kung hanapin ng mga pulis ang kwintas bilang ebidensya? Huwag kang tanga, Corazon, sagot ni Verena, at narinig ko ang tunog ng paglalagay ng baso sa mesa. Ang mga pulis ay nasa bulsa ko. Hindi nila hahanapin ang kwintas dahil sapat na ang testimonya mo para idiin si Lyria. Ang mahalaga ay nasa atin na ang laket. Nanlaki ang aking mga mata. Nasa kanila ang laket? Ibig sabihin, hindi ito nawawala. Pero senyora, patuloy ni Corazon, ano po ba talaga ang meron sa loob ng laket na yon? Bakit takot na takot kayong makuha yon ni Lyria? Diamante lang naman yon. Marami kayong ganoon. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Halos hindi ako huminga. Hindi lang yon basta alahas.
Ang boses ni Lola Verena ay bumaba, naging seryoso at mapanganib. Nasa loob ng locket na yon ang katangahan ng anak kong si Miguel. Ang huling alas na iniwan niya para sa babaeng yon. Kapag nabuksan yon, Corazon, hindi lang ang pera ko ang mawawala, kundi ang buong pangalan ng mga Montellano. Kaya kailangang mabulok si Lyria sa kulungan bago niya malaman ang totoo. Napahawak ako sa aking bibig upang pigilan ang pagbuga ng hangin. May iniwan si tatay. May iniwan si tatay para kay nanay na tinatago ni Lola. Itinago ko na ito sa pinakaligtas na lugar, dagdag ni Verena, sa lugar na hindi niya aakalaing gagalawin ko dahil sa sobrang kabanalan kuno ng pamilyang ito. Narinig ko ang tunog ng mga yabag papalapit sa pinto. Mabilis pa sa kidlat, umatras ako at nagtago sa ilalim ng mahabang mesa sa pasilyo. Nakita kong lumabas sina Lola Verena at Corazon, naglalakad patungo sa kwarto ni Lola. Nang mawala na sila sa paningin, nanginginig ang aking mga tuhod na tumayo ako. Pumasok ako sa silid dasalan. Ang amoy ng kandila at sampagita ay bumalot sa akin. Nakatayo sa gitna ang altar at ang imahe ng Santo Niño. Lumapit ako sa imahe. Tinitigan ko ang maamong mukha ng rebulto. Naalala ko noong bata pa ako, madalas akong dalhin dito ni tatay. Hindi para magdasal ng mahaba, kundi para maglaro ng treasure hunt. Althea, sabi ng boses ni tatay sa aking alaala. Ang pinakamagandang taguan ng sikreto ay sa paanan ng Diyos, dahil walang nangangahas na lapastanganin ito. Sabi ni Lola, itinago niya ito sa lugar na may kinalaman sa kabanalan. Dahan-dahan kong inangat ang mabigat na imahe ng Santo Niño. Ang base nito ay gawa sa solidong kahoy. Kinapa ko ang ilalim. May naramdaman akong maliit na ukit sa kahoy at sa loob nito may nakadikit na kung ano. Inilawan ko ito gamit ang maliit na flashlight na dala ko. Isang susi, isang napakaliit na susi na kulay pilak. Kinuha ko ito. Ang lamig ng metal sa aking palad ay nagbigay ng init sa aking pag-asa. Hindi ito susi ng pinto. Ito ay susi ng isang lalagyan. At alam ko kung nasaan ang lalagyan na iyon. Ang antique safe sa kwarto ni Lola na akala niya ay sira na. Pero tinuruan ako ni tatay kung paano buksan noong nabubuhay pa siya. Hinawakan ko ng mahigpit ang susi. Ang takot ko kanina ay napalitan ng tapang. Ito ang susi ng kalayaan ni nanay. At kahit anong mangyari, kahit baligtarin ni Lola Verena ang mundo, hindi ko hahayaang manalo siya. Ako ang anak ni Lyria at Miguel, at sisimulan ko na ang aking laban. Ang silid-hintayan sa likod ng korte ay amoy luma at puno ng tensyon na halos mahawakan ng mga kamay. Nakaupo ako sa isang bakal na upuan, suot ang kulay kahel na damit ng mga bilanggo. Ang tela nito ay magaspang sa balat. Isang paalala na sa mata ng batas, ako ay isa ng kriminal kahit hindi pa napapatunayan ang aking sala. Nakayuko ako, pilit na tinatakpan ng aking mga palad ang aking mukha. Nais kong maglaho na lang parang bula upang takasan ang mapanghusgang tingin ng mundo. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na pumatong sa aking balikat. Hindi ito mabigat. Ngunit puno ito ng puwersa na naguutos sa akin na tumingala. Huwag kang yumuko, Lyria. Ang mariing utos ni Attorney Rafael. Nakatayo siya sa harap ko, matikas sa kanyang itim na suit, habang inaayos ang kanyang kurbata. Ang pagyuko ay para sa mga may kasalanan. Wala kang ginawang masama. Kapag humarap ka sa kanila, gusto kong makita nila ang isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak, hindi isang basahan na pwede nilang tapakan. Inangat ko ang aking tingin. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon ng salamin sa dingding. Maputla, walang ayos, at mukhang talunan. Ngunit sa likod ko ay si Rafael, na tila isang pader na handang sumalo sa lahat ng bala. Pero attorney, ang boses ko ay garalgal. Tignan niyo ako. Paano ako mananalo laban kay Doña Verena? Siya ang mayaman. Siya ang iginagalang.
Ako ay katulong lang. Hinawakan ni Rafael ang kwelyo ng aking damit pangbilanggo. Sa halip na pandirihan, inayos niya ito ng dahan-dahan. Tila ba isa akong reyna na naghahanda sa koronasyon at hindi isang presong haharap sa bitayan. Ang dignidad, Liria, ay hindi nabibili ng pera. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Nasa loob mo yan. Ipakikita mo sa kanila na ang pagiging katulong ay trabaho lang. Hindi ito ang iyong pagkatao. Ngayon, tumayo ka. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay pumasok sa aking baga at tila nagdala ng bagong lakas. Tumayo ako. Hinaplos ko ang aking buhok at inipit ito sa likod ng aking tainga. Itinuwid ko ang aking likod na 10 taong nakakuba sa paglalaba at pagluluto. Sa sandaling iyon, hindi ko na inisip na suot ko ang uniforme ng bilanggo. Inisip ko na suot ko ang baluti ng pagmamahal para kay Althea. Bumukas ang malaking pinto at pumasok kami sa loob ng korte. Ang liwanag ay nakasisilaw. Ang sunod-sunod na kislap ng mga kamera ng media ay tila kidlat na bumubulag sa akin. Ang ingay ng mga nagbubulungan ay parang ugong ng mga bubuyog. Sa unang hanay, nakita ko siya. Si Doña Verena. Nakasuot siya ng itim na lace dress habang ang kanyang mukha ay larawan ng isang nagdadalamhating lola na ninakawan ng tiwala. Hawak niya ang isang itim na rosaryo. Ang mga daliri ay gumagalaw sa bawat butil. Tila ba siya ang pinakabanal na nilalang sa silid na ito? Tumingin siya sa akin. Sa isang saglit, nagtama ang aming mga paningin sa gitna ng siksikan ng mga tao. Inasahan niyang yuyuko ako, na manginginig ako sa takot at hiya tulad ng dati. Pero nagkamali siya. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng kahoy na mesa, binaon ang aking mga kuko hanggang sa maramdaman ko ang kirot, at sinalubong ang kanyang tingin. Hindi ako kumurap, hindi ako umiwas. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakita ko ang bahagyang pagkabigla sa kanyang mga mata bago siya mabilis na nag-iwas ng tingin at nagkunwaring nagpupunas ng luhang hindi naman totoo. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat salita ng piskal ay parang latigo na humahampas sa aking pagkatao. Inilarawan nila ako bilang isang walang utang na loob na katulong, isang sugar roll, at isang pabayang ina na ginagamit ang anak para makapangikil ng pera. Tumawag tayo ng unang saksi, anunsyo ng piskal. Tinatawagan ng prosekusyon si Corazon Dantes, ang mayordoma ng pamilya Montellano. Pumanik si Corazon sa witness stand. Suot niya ang kanyang pinakamaayos na uniforme. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit. Nang tumingin siya sa akin, wala akong nakitang pagsisisi. Ang nakita ko lang ay ang lamig ng isang taong ipinagbili ang kanyang kaluluwa para sa seguridad ng kanyang trabaho. Miss Dantes, tanong ng piskal habang naglalakad sa harap niya. Maari mo bang sabihin sa korte kung ano ang ugali ng akusado sa loob ng bahay? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Corazon, tila hirap na hirap sa kanyang sasabihin. Ma'am, masakit po para sa akin na magsalita dahil parang kapatid na ang turing ko kay Liria. Pero matagal na po siyang kumukuha ng maliliit na bagay sa mansyon. Kutsara, lumang alahas, pati pagkain. Ipinagbibili niya ito para isugal. Umugong ang bulungan sa loob ng korte. Naramdaman ko ang pag-init ng aking muka. Kasinungalingan. Ang bawat sentimo na hawak ko ay galing sa paglalabad ako sa gabi para sa mga kapitbahay. Ni minsan ay hindi ako nagsugal. Objection, Your Honor. Tumayo si Rafael. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Haka-haka lamang ang sinasabi ng saksi. Wala silang ebidensya ng pagsusugal. Sustained, sabi ng hukom. Ang tunog ng kanyang maso ay dumagundong sa katahimikan. Ngunit hindi tumigil ang piskal. Ngumiti lang ito ng mapakla. Sige, Miss Dantes, dumako tayo sa gabi ng krimen. May napansin ka bang kakaiba sa kilos ni Liria bago nawala ang kwintas?
Tumango si Corazon at sa pagkakataong ito, tumulo ang isang pekeng luha sa kanyang pisngi. Opo, noong gabi ng Oktubre 20, bago ang anibersaryo, patuloy niya, nakita ko siyang may kausap na isang lalaki sa likod ng bahay. May inaabot siyang isang bagay na kumikislap. Narinig ko pa siyang nagsabi, sapat na ito para makaalis kami ni Althea. Nanlaki ang aking mga mata. Parang biglang humigpit ang dibdib ko. Oktubre 20? Ang gabing iyon? Hindi ko na napigilan ang sarili. Ang payo ni Rafael na manatiling tahimik ay natabunan ng bigat ng sakit at galit na matagal kong kinimkim. Tumayo ako nang biglaan. Gumalaw ang upuan sa lakas ng aking pagtindig. Sinungaling ka, Corazon. Sigaw ko. Umaling-aungaw sa buong silid ng korte, diretso at puno ng paninindigan. Miss Salcedo, maupo ka. Mariing babala ng hukom. Ngunit hindi na ako umatras. Tumingin ako ng diretso kay Corazon, saka kay Doña Verena na ngayon ay namumutla na sa kanyang upuan. Ang 10 taong sakit na itinago ko ay tuluyang lumabas. Sinungaling ka. Ulit ko, nanginginig ang tinig. Hindi sa kahinaan, kundi sa tindi ng katotohanang hindi na kayang ikubli. Dahil nung gabi ng Oktubre 20, wala ako sa likod ng bahay para makipagkita sa kung sinong lalaki. Nung gabing yon, nasa ospital ako. Nasa tabi ako ni Doña Verena, hinuhugasan ang kanyang katawan, pinapalitan ng kanyang lampin, at sinusubuan siya ng pagkain dahil na food poison siya at walang ibang gustong mag-alaga sa kanya. Ikaw, Corazon, nasaan ka nung gabing iyon? Natutulog ka sa kwarto mo habang ako ang gising magdamag para siguraduhing humihinga pa ang amo mo. Tumingin ako kay Verena. Ang mga mata ko ay nag-aapoy sa luha. Sabihin niyo ang totoo, senyora. Sabihin niyo sa kanila kung sino ang kasama niyo noong gabing iyon habang sinusuka niyo ang kinain niyo. Sabihin niyo kung kaninong kamay ang hawak niyo dahil takot na takot kayong mamatay mag-isa. Ang buong korte ay natahimik. Walang nagtangkang magsalita. Lahat ng mata ay lumipat kay Doña Verena na ngayon ay nagyuko ng ulo, hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang rosaryo na tila ba ito na lang ang kanyang proteksyon mula sa katotohanang ibinunyag ko. Ang buong mansyon ay balot ng isang nakabibinging katahimikan na tila ba nagpipigil ng hininga. Umalis si Lola Verena kanina kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang umano'y tagumpay niya sa unang pagdinig sa korte, bagamat alam kong sa loob-loob niya ay nanginginig siya sa takot matapos ang pagsabog ni nanay. Naiwan si Corazon, ngunit alam kong sa oras na ito ay abala siya sa panonood ng kanyang paboritong teleserye sa kanyang kwarto sa likod bahay. Ang lakas ng volume ng telebisyon ay sapat na upang takpan ang mga yapak ng isang batang nagnanais na baguhin ang kanyang tadhana. Nakatayo ako sa tapat ng pinto ng kwarto ni Lola Verena. Ang susi na nakuha ko sa ilalim ng Santo Niño ay mahigpit kong hawak sa aking palad. Ang bakal ay umiinit sa tindi ng aking kaba. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo, ngunit hindi ko ito pinansin. Ito na ang pagkakataon ko. Ito lang ang tanging oras na walang nakabantay na mga mata. Ipinasok ko ang susi sa seradura. Dahan-dahan kong pinihit ito. Dinadasal na sana ay gumana pa ang lumang susing itinago ni tatay. Naramdaman ko ang mahinang paggalaw ng mekanismo sa loob at kasunod nito ay ang halos hindi marinig na lagitik ng pagbukas ng pinto. Pumasok ako at agad na isinara ang pinto sa aking likuran. Ang kwarto ay amoy sampagwita at mamahaling pulbos, isang amoy na dati ay iniuugnay ko sa karangyaan, ngunit ngayon ay amoy ng pagkukunwari. Madilim sa loob, tanging ang sinag ng buwan mula sa bintana ang nagbibigay ng liwanag. Alam ko kung saan ako pupunta. Tinuro sa akin ni tatay ang antique cabinet ni Lola noong bata pa ako. Sabi niya, may sekretong compartment ito sa likod ng malaking salamin. Lumapit ako sa cabinet.
Ang aking refleksyon sa salamin ay isang batang babaeng puno ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kinapa ko ang gilid ng kahoy, hinahanap ang maliit na ukit na nagsisilbing switch. Nang maramdaman ko ito, diniinan ko ito ng mariin. Bumukas ang isang maliit na pinto sa gilid ng cabinet. At doon, sa gitna ng dilim ng safe, nakita ko ang bagay na naging dahilan ng pagkakakulong ni nanay. Ang rosaryong diamante. Nandoon ito, nakapatong sa isang itim na velvet, kumikinang at tila nanunuya. Hindi ito nawala. Hindi ito ninakaw. Itinago ito ni Lola para lang sirain ang buhay namin. Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata dahil sa galit. Gusto kong sumigaw, pero alam kong kailangan kong maging matalino. Kinuha ko ang rosaryo. Mabigat ito. Ang mga diamante ay malamig sa aking balat. Sinuri ko ang locket o agnos na nakasabit sa dulo nito. Ito ang sinabi ni Lola Verena na kinatatakutan niya. Ano ang nasa loob nito? Sinubukan kong buksan ang agnos sa karaniwang paraan, ngunit hindi ito bumubukas. May kakaibang mekanismo ito. Naalala ko ang hilig ni tatay sa mga puzzle. Tinitigan ko ang disenyo ng agno, isang krus na napapalibutan ng mga rosas. Diniinan ko ang tinik ng isang rosas sa gilid. Isang mahinang tunog ang narinig ko mula sa loob ng agnos at dahan-dahan itong bumukas. Wala roon ang litrato ni Jesus o ni Maria. Sa halip, may isang maliit na itim na bagay na nakasiksik sa loob. Kinuha ko ito at inilapit sa liwanag ng buwan. Isang micro SD card. Napahawak ako sa aking bibig. Ito ang alas ni tatay. Ito ang ebidensya na matagal nang hinahanap ni Attorney Rafael. Sa maliit na bagay na ito nakasalalay ang kalayaan ni nanay at ang katotohanan ng aming pagkatao. Akmang ibubulsa ko na ang memory card nang biglang may narinig akong tunog na nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Ang ugong ng makina ng sasakyan sa driveway. Sumilip ako sa bintana. Ang sasakyan ni Lola Verena. Bakit ang aga nilang umuwi? Akala ko ay aabutin sila ng madaling araw. Nakita kong bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Corazon. Mukhang nagmamadali at may hinahanap sa kanyang bag. Naku, naiwan ko ang susi ng kwarto ni Senyora. Dinig kong sigaw ni Corazon sa driver. Sandali lang, kukunin ko ang spare key sa kusina. Nanlamig ang buong katawan ko. Papunta rito si Corazon. At kapag naabutan niya ako dito, tapos na ang lahat. Hindi lang ako ang mapapahamak, kundi pati ang huling pag-asa ni nanay. Mabilis kong ibinalik ang rosaryo sa loob ng safe, pero itinago ko ang micro SD card sa bulsa ng aking shorts. Isinara ko ang secret compartment. Kailangan kong makalabas. Pero paano? Nasa hagdan na si Corazon. Rinig na rinig ko ang mabibigat niyang hakbang na papalapit. Tumingin ako sa paligid. Wala akong matataguan. Ang ilalim ng kama ay masyadong mababaw. Ang cabinet ay puno ng damit. Ang balkonahe! Tumakbo ako patungo sa pinto ng balkonahe, ngunit nakalak ito mula sa labas. Hindi ko ito mabuksan. Ang mga yapak ay nasa pasilyo na. Naririnig ko na ang pagkalansing ng mga susi na hawak ni Corazon. Mimuning! Bigla kong naalala ang pusang gala na laging tumatambay sa pasilyo kapag gabi. Nakita ko siyang naglalakad sa may hamba ng bintana sa labas. Mabilis pa sa 4:00, kinuha ko ang mamahaling florera ni Lola na nakapatong sa mesa malapit sa pinto. Binuksan ko ng kaunti ang bintana, sapat lang para makapasok ang pusa, at inilagay ko ang florera sa gilid ng mesa kung saan madali itong mahuhulog. Hinila ko ang pusa papasok at mabilis akong sumiksik sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Bumukas ang pinto ng kwarto. Kasabay nito, tumalon ang pusa mula sa mesa at sa kanyang pagtalon ay natabig nito ang florera. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw sa buong silid. Sus Mario Sep! Sigaw ni Corazon. Sa siwang ng kurtina, nakita ko si Corazon na gulat
habang nakatingin sa nabasag na florera. Ang pusa ay mabilis na tumakbo palabas ng nakabukas na pinto. Dumaan sa paanan ni Corazon dahilan para mapatili ito. Pesteng pusa! Mura ni Corazon habang hinahabol ng tingin ng hayop. Lagot ako kay senyora nito. Dali-dali siyang lumabas ng kwarto upang kumuha ng walis at dustpan. Iniwang nakabukas ang pinto. Ito na ang pagkakataon ko. Habang nagmumura si Corazon sa pasilyo, dahan-dahan akong lumabas mula sa kurtina. Gumapang ako sa sahig, sinasabayan ang anino ng mga muebles hanggang sa makalabas ako ng kwarto. Tumakbo ako nang walang lingon-lingon pabalik sa aking silid. Nang maisara ko ang pinto at makasandal dito, doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Ang puso ko ay parang sasabog sa aking dibdib. Kinapa ko ang aking bulsa. Nandoon pa rin ang maliit na piraso ng plastik. Ang susi ng katotohanan. Napaupo ako sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang ebidensya. Ligtas na ako. Pero alam kong nagsisimula pa lang ang totoong laban. Kailangan kong maiparating ito kay Attorney Rafael. Kailangan kong makatakas sa bahay na ito bago nila malaman na nawawala ang laman ng Agnos. Tumingin ako sa bintana. Ang ulan ay nagsisimula na namang bumuhos at sa gitna ng dilim, alam kong ito ang magiging daan ko patungo sa kalayaan ni nanay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na kalabog sa loob ng aking dibdib. Nakaupo ako sa dilim ng aking kwarto, yakap ang luma at amoy araw na t-shirt ni nanay, habang ang aking kabilang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa micro SD card. Ito ang huling alas ni tatay, ang huling baraha na magpapabagsak sa kastilyo ng kasinungalingan na itinayo ni Lola Verena. Naghintay ako hanggang sa ang huling ilaw sa mansyon ay namatay. Hinintay ko hanggang sa ang tanging maririnig na lang ay ang malakas na hagupit ng hangin sa labas at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa yero ng bubong. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay madilim at mapanganib, ngunit mas mapanganib kung mananatili ako sa hawlang ito. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana at lumabas. Ang lamig ng hangin at ulan ay agad na yumakap sa aking katawan, giniginaw ang aking mga buto. Gumapang ako sa pamilyar na daan patungo sa likod bahay. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay hindi ang paglabas sa bintana, kundi ang mataas na pader na nakapalibot sa buong mansyon. Lumapit ako sa pader sa pinakadulong bahagi ng hardin, sa lugar na hindi tinatamaan ng ilaw mula sa poste. Naalala ko ang itinuro sa akin ni tatay nung naglalaro kami ng taguan. May isang malaking puno ng baging na kumakapit at gumagapang sa pader. Ang mga sanga nito ay makakapal at matibay. Ang pinakamataas na pader, anak, bulong ng alaala ni tatay sa aking isipan, ay laging may kahinaan na hindi nakikita ng iba. Huminga ako ng malalim at nagsimulang umakyat. Ginagamit ang mga baging bilang aking hagdan. Ang bawat kapit ko ay mahigpit. Ang ulan ay nagpapadulas sa mga sanga at ang putik ay kumakapit sa aking mga paa at kamay. Ilang beses akong muntik ng dumulas, ngunit sa tuwing mararamdaman ko ang pagod, iniisip ko ang mukha ni nanay sa loob ng kulungan. Nang marating ko ang tuktok ng pader, sumilip ako sa ibaba. Ang daan ay madilim at walang katao-tao. Tumalon ako. Ang pagbagsak ko sa basang damo sa labas ay nagdulot ng sakit sa aking mga paa. Ngunit hindi ko ito ininda. Malaya na ako. Ngunit ang aking pagtakas ay nagsisimula pa lamang. Tumakbo ako. Tumakbo ako nang walang lingon-lingon habang ang ulan ay parang mga karayom na tumutusok sa aking mukha. Ang mga kalsada ay nagmistulang ilog. Ang bawat pagguhit ng kidlat sa kalangitan ay sinusundan ng malakas na dagundong na nagpapatalon sa aking puso. Wala akong dalang pera, wala akong payong. Ang tanging dala ko lang ay ang pangalan at address ng opisina ni Attorney Rafael, isang impormasyon na narinig ko
mula sa usapan ni Lola Verena at Corazon. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Paano kung hindi ko mahanap ang opisina? Paano kung sarado na ito? Paano kung may makakita sa akin at isumbong ako kay Lola? Ngunit sa tuwing iisipin kong sumuko, hinihigpitan ko lang ang hawak sa SD card sa aking bulsa para ito kay nanay. Pagkatapos ng halos 1 oras na pagtakbo sa gitna ng bagyo, sa wakas ay natanaw ko ang isang mataas na gusali na may nakasulat na pangalan ng law firm ni Attorney Rafael. Basang-basa ako, nanginginig sa ginaw, at halos hindi na makahinga sa pagod. Sinubukan akong harangin ng security guard sa lobby. Nasaan ang mga magulang mo, Ineng? Bawal ang bata dito. Kailangan kong makita si Attorney Rafael Crisostomo. Sigaw ko. Ang boses ko ay puno ng desperasyon. Emergency po ito. Tungkol po ito kay Liria Salcedo. Siguro ay nakita ng gwardiya ang determinasyon sa aking mga mata, kaya tinawagan niya ang intercom. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto ng elevator at mula roon ay lumabas si Attorney Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagtataka. Althea? Nang makita ko siya, ang lahat ng lakas at tapang na inipon ko ay biglang nawala. Bumagsak ako sa kanyang paanan. Umiiyak ng walang tigil. Dinala niya ako sa kanyang opisina. Ibinigay niya sa akin ang isang malinis na tuwalya at binalot ako sa kanyang mamahaling coat. Ang init mula sa tela ay unti-unting nagpapakalma sa aking nanginginig na katawan. Anong nangyari? Paano ka nakatakas? Tanong niya habang iniabot sa akin ang isang baso ng mainit na tsokolate. Hindi ako sumagot. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang maliit na SD card at inilagay ito sa kanyang palad. Si tatay po, sabi ko habang humihikbi. May iniwan po siya para kay nanay. Nang makalabas si nanay mula sa kulungan dahil sa piyansang inayos ni Attorney Rafael, sabay-sabay naming tatlong pinanood ang laman ng SD card sa kanyang laptop. Ang imahe ni Tatay Miguel ang lumabas sa screen. Mukha siyang mas bata, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nasa loob siya ng kanyang lumang opisina. Kung pinapanood niyo ito, simula ni siya ang boses ay nanginginig. Ibig sabihin, wala na ako. Ibig sabihin, itinuloy ng aking ina ang kanyang masamang balak. Liria, mahal ko, patawarin mo ako. Masyado akong naging mahina para labanan siya. Pero ang video na ito ang aking huling alas. Sa video, ipinakita niya ang kanilang marriage contract, ang mga dokumento ng isang trust fund na ipinangalan sa akin, at ang katibayan na si Liria Salcedo, ang legal na asawa at tagapagmana ng kalahati ng yaman ng mga Montellano. Pinilit ako ni Mama na itago ang kasal natin. Patuloy ni Miguel. Ang luha ay tumutulo na sa kanyang mga mata. Dahil kung malalaman ng mga kasosyo niya na ang manugang niya ay isang labandera, babagsak daw ang kumpanya. Ngayon, gusto na niyang kunin si Althea at itapon ka na lang basta. Hindi ako papayag. Itinago ko ang lahat ng ito sa locket ng rosaryo na ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko ito sa iyo bukas. Hindi na natapos ang video, pero sapat na ang aming nakita. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa aking buhok. Si Attorney Rafael naman ay nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa galit. Ito na, sabi niya. Ang boses ay matigas na parang bato. Ito na ang tatapos sa kasinungalingan ni Verena Montellano. Kinabukasan, habang sakay kami ng sasakyan ni Attorney Rafael papunta sa korte para sa huling pagdinig, naramdaman ko sa unang pagkakataon ang pag-asa. Katabi ko si nanay sa likod, hawak ang aking kamay. Ang ulan ay tumila na at sumisikat na ang araw. Matatapos na rin ito, anak, bulong ni nanay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw.
Ngunit habang papaliko kami sa isang kanto, isang malaking itim na truck na walang plaka ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Mabilis itong bumangga sa aming direksyon. Ang huli kong narinig ay ang mahabang tunog ng pagpreno ng gulong sa basang kalsada. Ang huli kong nakita ay ang nakasisilaw na ilaw ng truck na papalapit at ang mukha ni nanay na puno ng takot habang niyayakap ako ng mahigpit. Pagkatapos, isang malakas na yumanig ang nagpaikot sa aming mundo at ang lahat ay nagdilim. Ang unang bumalik sa akin ay ang tunog. Hindi ito malakas na pagsabog, kundi isang mahina at paulit-ulit na ugong na tila nagmumula sa malayo. Kasunod nito ay ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng nasusunog na goma, metal, at ang matamis-tamis na amoy ng dugo. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang lahat ay malabo at paikot-ikot. Nakita ko ang mga piraso ng salamin na kumikinang sa dashboard ng kotse. Naramdaman ko ang sakit sa aking ulo at ang mainit na likido na dumadaloy mula rito pababa sa aking pisngi. Althea! Iyon ang unang salita na lumabas sa aking bibig. Lumingon ako sa aking tabi. Nakayakap pa rin ako sa aking anak, ngunit wala siyang malay. Ang kanyang mukha ay maputla. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Althea, gumising ka anak! Niyugyog ko siya, ngunit hindi siya gumalaw. Ang takot na naramdaman ko ay higit pa sa takot na makulong. Ito ang takot ng isang ina na mawalan ng hininga. Okay lang siya, Lyria. Ang boses ni Attorney Rafael ay mahina, ngunit naroon. Nakita ko siya sa driver's seat. Ang kanyang braso ay duguan at ang kanyang noo ay may malaking hiwa. Pilit siyang bumabangon. Tumawag na ako ng ambulansya. Sabi niya habang hawak ang kanyang telepono. Ang mahalaga, buhay tayo. Kasabay ng pagdating ng mga paramedic ay ang pagdating ng mga pulis. At kasunod nito ay ang mga reporter na tila mga buwitre na nakaamoy ng sariwang laman. Ang kislap ng kanilang mga kamera ay muling sumalubong sa akin habang inilalabas ako mula sa nawasak na sasakyan. Inilagay si Althea sa isang stretcher at mabilis na isinakay sa ambulansya. Sasama ako sa anak ko. Sigaw ko. Pilit na nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng isang pulis. Wag, Lyria. Pigil sa akin ni Rafael. Kailangan nating tapusin ito ngayon. Kung hindi tayo sisipot sa korte, panalo na si Verena. Ipangako mo sa akin, magiging matatag ka. Para kay Althea. Tumingin ako sa papalayong ambulansya. Ang tunog ng sirena nito ay parang punyal na humihiwa sa aking puso. Pagkatapos ay tumingin ako sa gusali ng korte na natatanaw mula sa aming kinatatayuan. Ang galit ay muling umapoy sa aking dibdib, mas mainit at mas matindi kaysa dati. Pumasok kami sa korte na gulagulanit. Ang aking damit ay may bahid ng dugo. Ang suit ni Rafael ay punit. Ang buhok namin ay magulo. Ngunit ang aming mga mata ay nagliliyab sa iisang layunin. Pagpasok namin, ang lahat ng tao ay napatingin. Ang bulungan ay umugong. Nakita ko si Doña Verena. Nang makita niya kaming buhay, ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho at napalitan ng purong pagkagulat at takot. Alam niyang siya ang may pakana ng lahat ng ito. Your Honor, sabi ng abogado ni Verena, tumatayo ng may pagmamalaki. Dahil wala po ang akusado at ang kanyang abogado, sa takdang oras, hinihiling po namin na i-dismiss na ang kaso at ibigay ang hatol na guilty. Not so fast, sabi ni Rafael habang naglalakad kami palapit sa gitna. Ang bawat hakbang ay mabigat at may diin. Ang mga patak ng dugo mula sa kanyang braso ay tumutulo sa makintab na sahig. Humihingi kami ng paumanhin sa aming pagkahuli, Your Honor. Nagkaroon lang kami ng kaunting aberya sa daan. Ang sarkasmo sa kanyang boses ay hindi nakaligtas sa pandinig ng lahat.
Ipagpatuloy ang paglilitis. Utos ng hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Your Honor, simula ni Rafael, mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay hindi lang sa pagiging inosente ng aking kliyente, kundi sa isang mas malaki at mas madilim na krimen na matagal nang itinatago ng pamilya Montellano. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang basag na laptop na ginamit namin kagabi. Ngunit sa tabi nito ay ang micro SD card. Isinalpak niya ito sa projector ng korte. At sa isang iglap, ang mukha ni Miguel Montellano ay lumitaw sa malaking puting screen sa likod ng hukom. Ang buong korte ay natahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang boses ni Miguel mula sa nakaraan. Isang boses na puno ng pagsisisi, takot at pagmamahal. Habang tumatakbo ang video, pinanood ko ang reaksyon ni Doña Verena. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumutla, nawawalan ng kulay. Tila ba sinasakal siya ng multo ng sarili niyang anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Ang kanyang pagiging mahinahon at pagiging banal ay naglaho na parang bula. Nang ipakita sa video ang marriage contract, ang mga dokumento ng trust fund, at ang pag-amin ni Miguel na pinilit siya ng kanyang ina na itago ang lahat, isang malakas na ugong ng pagkagulat ang bumalot sa buong silid. Hindi, hindi totoo yan, sigaw ni Verena. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Gawa-gawa lang yan. Pekeng video yan. Kung peke ito, Doña Verena, mahinahong tanong ni Rafael, bakit ninyo itinago ang rosaryo kung saan nakalagay ang SD card na ito? At bakit ninyo sinubukang ipapatay kami kaninang umaga? Sinungaling, anggil niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, huwag kayong maniwala dyan. Ang babaeng yan ay isang manggagansyo. At ang batang iyan, ang batang si Althea. Hindi ko siya kadugo. Hindi siya isang Montellano. Iyon na ang kanyang huling baraha. Ang kanyang pinakadesperadong pag-atake. Itinapon niya sa mesa ang isang folder. Nandyan ang resulta ng DNA test. Nagpakuha ako ng buhok niya. Hindi kami magkadugo. Akala niya ay ito na ang kanyang tagumpay. Akala niya ay ito na ang tatapos sa akin. Ngunit isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Rafael. Nagpapasalamat kami sa paglalabas ninyo ng pekeng DNA result na yan, Doña Verena, sabi ni Rafael. Dahil naghanda rin kami para dyan. Binuksan niya ang pinto sa likod ng korte. Mula roon ay lumabas ang isang matandang lalaki na nakasalamin at may dalang itim na briefcase. Siya si Dr. Armando Reyes. Pagpapakilala ni Rafael, ang dating family doctor ng mga Montellano sa loob ng 20 taon bago siya misteryosong pinaalis ni Doña Verena matapos ipanganak si Althea. Namutla si Verena na parang isang patay, tila nakakita siya ng multo. Dr. Reyes, tanong ni Rafael, maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong nalalaman tungkol sa pagkatao ni Althea Salcedo? Lumapit ang doktor sa mikropono. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Ako po ang nagpaanak kay Liria Salcedo, 11 taon na ang nakalilipas. At ako rin po, sa utos ni Don Miguel Montellano, bago siya mamatay, ang kumuha at nag-ingat ng tunay na resulta ng DNA test ni na Althea at Doña Verena. Narito po ang kopya. Inilabas niya mula sa kanyang briefcase ang isang selyadong sobre. Iniabot niya ito sa hukom. Ang katahimikan sa loob ng korte ay halos nakabibingi. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa hukom habang binubuksan niya ang sobre at binabasa ang nakasulat dito. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, tumingala ang hukom. Tumingin siya kay Verena, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Itinaas niya ang kanyang maso. Ang tunog ng paghampas nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na hudyat ng pagwawakas ng isang mahabang kasinungalingan
at ang pagsisimula ng hustisya. Ang paghampas ng maso ng hukom sa kahoy ay hindi lumikha ng malakas na tunog, ngunit ang alingawngaw nito sa loob ng korte ay tila isang kulog na yumanig sa pundasyon ng aking mundo. Ang lahat ng bulungan ay namatay. Ang lahat ng paghinga ay napigil. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili kong puso sa aking dibdib. Itinaas ng hukom ang selyadong sobre na naglalaman ng tunay na resulta ng DNA test. Ang kanyang mga mata ay seryosong lumipat mula sa papel patungo kay Doña Verena na ngayon ay nakatayo pa rin. Ang kanyang katawan ay naninigas na parang isang estatwa ng asin. Batay sa lahat ng ebidensyang iprinisenta sa hukumang ito, ang boses ng hukom ay matatag at walang bahid ng emosyon, kasama na ang video testimonyo ng yumaong si Miguel Montellano at ang beripikadong resulta ng DNA test na isinumite ni Dr. Armando Reyes. Huminga siya ng malalim. Ang bawat segundo ng kanyang paghinto ay isang pagtusok ng libo-libong karayom sa aking kaluluwa. Tumingin ako kay Attorney Rafael. Isang bahagyang tango lamang ang ibinigay niya sa akin. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing, magtiwala ka. Ang hukumang ito ay nagpasya na si Liria Salcedo ay ipinikit ko ang aking mga mata. Hindi nagkasala sa kasong qualified theft. Ang mga salitang iyon ay parang isang alon na humampas sa akin, ngunit sa halip na malunod, ako ay gumaan. Tila isang mabigat na kadena na nakapulupot sa aking leeg sa loob ng 10 taon ang biglang nalagot. Ang hangin ay muling pumasok sa aking mga baga at kasabay nito, ang mga luha na matagal kong kinimkim ay nagsimulang dumaloy ng malaya sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng kalayaan. At higit pa rito, patuloy ng hukom, ang kanyang boses ay tumigas. Inaatasan ng korte ang piskalya na magbukas ng isang malalim na investigasyon laban kay Verena Montellano para sa mga kasong perjury, fabrication of evidence, at posibleng frustrated murder dahil sa kahina-hinalang aksidente sa sasakyan kaninang umaga. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao sa korte. Ang kislap ng mga kamera ay muling umulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sa akin nakatutok, kundi sa nag-iisang figura ni Doña Verena. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala. Ang rosaryong mahigpit niyang hawak ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng mga butil nito sa marmol ay tila ang huling nota ng kanyang paghahari. Hindi! Ang bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Hindi! Ako! Isang Montellano! Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napaupo siya sa sahig, hindi dahil sa panghihina ng katawan, kundi dahil sa bigat ng mga ginawa niyang hindi na niya kayang gampanan. Doon, sa gitna ng korte, tuluyan siyang nawalan ng tindig. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot, ang dating maayos na buhok ay nagulo, at ang imahe ng kapangyarihang matagal niyang ipinagyabang ay unti-unting naglaho. Tumingala siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinakapitan. Parang isang taong nawalan na ng direksyon, iniwan ng kumpiyansa at paniniwala sa sarili. Ang babaeng minsang tinitingala at kinatatakutan ay isa na lamang figurang winasak ng sariling mga desisyon. Inalalayan ako ni Attorney Rafael na tumayo. Tahimik niya akong inakay palabas ng korte, palayo sa ingay, palayo sa kaguluhan at palayo sa mabigat na alaala ng aking nakaraan. Paglabas namin sa malaking pinto ng gusali, sinalubong ako ng sikat ng araw. Mainit at maliwanag ito. Napapikit ako sandali at sa unang pagkakataon, ang init na yon ay hindi na nakakasakit, kundi parang isang paalala
na may panibagong simula. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga reporter. Itinutok sa akin ang kanilang mga mikropono at kamera. Mrs. Eo, Salcedo, anong masasabi niyo? Anong plano niyo ngayon? Anong pakiramdam na malinis ang pangalan niyo? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang ang liwanag ng araw. Sa gitna ng ingay, naramdaman ko ang pag-vibrate ng telepono sa bulsa ni Attorney Rafael. Kinuha niya ito at sinagot. Habang kausap niya kung sino man sa kabilang linya, pinanood ko ang kanyang mukha. Ang pag-aalala ay unti-unting napalitan ng ginhawa at pagkatapos ay ng isang ngiti. Ibinaling niya sa akin ang telepono. Gising na siya, sabi ni Rafael. Hinahanap ka ni Althea. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ko ay naglaho. Ang tanging narinig ko na lang ay ang mga salitang iyon. Gising na ang anak ko. Ligtas siya. Isang ngingiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na nagmula sa pinakailalim ng aking kaluluwa. At kasabay ng nangiting iyon, ang mga luha ay muling bumuhos. Mga luha ng purong pasasalamat at walang katapusang pagmamahal. Itinaas ko ang aking mukha sa araw. Hinayaan ang init nito na tuyuin ang aking mga luha. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong ako ay buo. Halika na, Lyria, sabi ni Rafael. Inilagay ang kanyang kamay sa aking likod upang gabayan ako. Kailangan nating pumunta sa ospital. Tumango ako. Hahakbang na sana kami palayo sa mga reporter nang biglang may idinagdag si Rafael. Ang kanyang boses ay seryoso at puno ng kahulugan. At pagkatapos, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata, kailangan nating umuwi. Kumunot ang aking noo. Umuwi? Saan? Wala na akong bahay na babalikan. Isang maliit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ang nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo at nagbigay daan sa isang bagong simula na hindi ko kailanman pinangarap. Nagkakamali ka, Lyria, dahil ayon sa huling habilin ni Miguel na nakasaad sa video, hindi ka lang inosente at hindi ka lang legal na asawa niya. Mula sa araw na ito, ikaw na ang nag-iisang legal na may-ari ng buong mansyon ng mga Montellano. Ang marahan at halos walang ingay na pag-andar ng mamahaling sasakyan ni Attorney Rafael ay huminto sa tapat ng isang pamilyar, ngunit ngayon ay tila dayuhang lugar. Ang mataas na bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Montellano. Dati, ang tarangkahang ito ay simbolo ng aking pagkakakulong. Ngayon, sa pagpindot ng isang buton mula sa loob ng kotse, ito ay dahan-dahang bumukas, tila isang alipin na yumuyukod sa pagdating ng kanyang bagong reyna. Hindi kami sa likod bahay dumaan, kung saan ang daan ay maputik at nakalaan para sa mga katulong. Dumaan kami sa malapad at sementadong driveway sa ilalim ng mga mayayabong na puno ng akasya hanggang sa huminto kami sa mismong harap ng malaking pinto na gawa sa nara. Bumaba ako ng sasakyan. Ang aking mga binti ay bahagyang nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng sandaling ito. 10 taon. 10 taon akong dumaan sa maliit na pinto sa kusina. 10 taon kong pinunasan at pinakintab ang tansong hawakan ng pinto sa harapan. Ngunit ni minsan ay hindi ko ito hinawakan upang buksan para sa aking sarili. Ngayon, inangat ko ang aking kamay, isang kamay na may peklat pa rin ng pagtatrabaho, ngunit hindi na nanginginig. Inilapat ko ito sa malamig na tanso at marahang itinulak. Bumukas ang pinto nang walang anumang ingay. Ang masayang bulungan ng mga kasambahay na naglilinis sa sala ay biglang namatay, na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Lahat sila ay napahinto. Ang kanilang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa akin. Ang ilan ay may hawak pang basahan, ang iba ay walis. Lahat ay nagyelo sa kanilang kinatatayuan. Hinanap ng kanilang mga mata si Corazon
ang kanilang general, na ngayon ay nakatayo malapit sa hagdan. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader sa kanyang likuran. Naglakad ako papasok. Ang tunog ng aking sapatos sa makintab na marmol na sahig ay tila isang anunsyo. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Hindi ako tumingin sa kanila. Sa halip, ang aking tingin ay diretsyo. Habang nililibot ko ang paningin, sa bawat sulok ng bahay na minsan ay naging aking impyerno, ang malalaking painting, ang mga mamahaling florera, ang chandelier na kumikinang na parang mga bituin, dati. Ang mga ito ay simbolo ng kapangyarihan na hindi ko maaabot. Ngayon, ang mga ito ay mga bagay lang, mga bagay na pag-aari ko na. Huminto ako sa mismong tapat ni Corazon. Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lang siya. Nakita ko ang paglunok niya, ang panginginig ng kanyang mga labi, ang dating matapang na mayordoma na kung makautos ay parang diyosa, ay isa na lamang munting daga na nasukol. Ma'am Lyria, ang simula niya, ang boses ay nanginginig. Huwag mo akong tawaging ma'am. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado, ngunit malamig na parang yelo. Hindi mo ako ka-level. Naglabas ako ng isang sobre mula sa aking bag. Isang manipis, puting sobre. Iniabot ko ito sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay na kinuha ito. Ano po ito? Tanong niya. Iyan ang huling sahod mo, sagot ko. Binilang ko ng mabuti, saktong-sakto sa halaga ng serbisyo at katapatan mo sa pamilyang ito. Makakaalis ka na. Ngayon din. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ngunit wala na siyang nakitang awa sa akin. Ang Lyria na dati niyang inaapi ay matagal nang namatay sa loob ng selda. Tumalikod ako sa kanya at naglakad patungo sa pinakasentro ng sala. Doon nakatayo ang isang malaking upuan na gawa sa inukit na kahoy at nababalutan ng pulang velvet. Ang trono ni Doña Verena. Ang upuan kung saan siya laging nakaupo habang ipinapatawag ako para pagalitan. Dahan-dahan akong umupo rito. Ang lambot ng velvet ay yumakap sa aking likod. Mula sa upuang ito, kitang-kita ko ang buong kabahayan. Mula rito, ako na ang may kontrol. Ilang sandali pa. Isang malakas na pagbukas ng pinto ang muling bumasag sa katahimikan. Pumasok si Doña Verena. Ang kanyang mukha ay gusot. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Nakapagpiyansa siya, ngunit ang kanyang dignidad ay naiwan na sa korte. Nang makita niya ako na nakaupo sa kanyang trono, ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Anong ginagawa mo dyan? Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng puot. Tumayo ka dyan, walang hiya kang babae. Ahas, manggagamit! Hindi ako gumalaw. Sa halip, kinuha ko ang pitsel ng tsaa na nakahanda sa mesita sa tabi ko. Kumuha ako ng 2 tasa, isang porselanang tasa na may gintong disenyo at isang luma, puting tasa na may maliit na biyak sa gilid. Ang tasa na lagi niyang pinapagamit sa akin dahil hindi daw ako karapat-dapat sa magagandang gamit. Nagsalin ako ng tsaa sa basag na tasa at dahan-dahang inilapag ito sa mesa sa harap niya. Maupo ka, sabi ko. Ang boses ko ay mahinahon. Magtsaa muna tayo. Tinitigan niya ang basag na tasa. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin na parang gusto na niya akong sakalin. How dare you? Alipin ka lang. Pinalamon lang kita. Noon iyon, sagot ko. Dahan-dahan kong inangat ang aking sariling tasa. Pero ngayon, ako na ang nagpapakain, kaya maupo ka at inumin mo ang tsaa mo. Ang pang-iinsulto ay masyadong matindi para sa kanya. Ang kanyang pagtitimpi ay bumigay. Sumugod siya sa akin na parang isang sugatang hayop. Ang kanyang mga kuko ay handang kalmutin ang aking mukha. Papatayin kita! Papatayin kita! Ngunit bago pa man siya makalapit, 2 malalaking security guard na ipinadala ni Rafael ang mabilis na humarang sa kanya. Hinawakan nila siya sa magkabilang braso. Nagwala siya. Nagpupumiglas siya na parang isang baliw
nagmumura, nanlalaway sa galit, ngunit wala na siyang lakas, wala na siyang kapangyarihan. Palabasin niyo siya, ang mahinahon kong utos. Kinaladkad ng mga gwardiya ang nagwawalang si Verena palabas ng bahay. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, mga sigaw ng isang reynang natalo. Dinala nila siya palabas, sa mismong tarangkahan kung saan ako dumaan kanina, nang may dignidad. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula roon, pinanood ko siyang itapon ng mga gwardiya sa labas ng gate. Bumagsak siya sa semento ng kalsada. Ang kanyang mamahaling damit ay nadumihan. Ang babaeng minsan ay tila nagmamay-ari ng mundo, ay nakalupasay na ngayon sa labas ng sarili niyang kaharian. Isinara ng mga gwardiya ang mabigat na bakal na tarangkahan. Ang tunog ng paglapat nito ay pinalatiyak. Ito ang tunog ng pagtatapos. Nakatayo ako roon. Pinapanood ang kanyang anino sa labas na unti-unting lumiliit habang naglalakad siya palayo nang walang patutunguhan. Hindi ako nakaramdam ng tuwa. Hindi rin ako nakaramdam ng awa. Ang tanging naramdaman ko lang ay kapayapaan. Sa wakas, pagkatapos ng napakahabang panahon, malaya na ako. At ang bahay na ito, na minsan ay naging aking kulungan, ay magiging pugad na ngayon ng aking bagong simula. 1 taon na ang lumipas. Ang mansyon ng mga Montellano, na minsan ay puno ng dilim at ngit-ngit, ay nababalutan na ngayon ng liwanag. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaan ang sariwang hangin at sikat ng araw na pumasok. Ang hardin ay puno ng mga nakatanim na sunflowers na laging nakaharap sa araw, tila sumasabay sa pagbabago ng aking buhay. Araw-araw, kapag nagigising ako sa malambot kong kama, hindi na ako nakakaramdam ng takot o bigat. Ang tanging nararamdaman ko ay pasasalamat. Ang bawat umaga ay isang bagong simula. Ang amoy ng pritong sinangag at kape ang bumalot sa kusina. Hindi na ako ang nagluluto, ngunit madalas, kasama ko pa rin ang mga bagong katulong na nagluluto, nakikipagkwentuhan at nagbibigay ng mga ideya para sa kanilang mga pagkain. Ang dating pinakamababang silid ng bahay ay ngayon ang pinakamasaya. Nanay, ready na po ako. Ang boses ni Althea ay puno ng sigla, isang boses na hindi ko kailanman naririnig noon. Lumabas siya mula sa kanyang kwarto, suot ang kanyang uniforme, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tiwala. Ang kanyang ngiti ay walang bahid ng anumang lungkot. Ang hika niya ay bihirang atakihin, at ang kanyang kalusugan ay bumuti ng husto. Siya ay lumaki na, hindi lang sa tangkad, kundi pati na rin sa loob. Ang dating tahimik at malungkot na bata ay ngayon ay puno ng pangarap at pag-asa. Kumain ka muna, anak, sabi ko habang inilalagay ang kanyang almusal sa mesa. Umupo ako sa tabi niya at hinaplos ang kanyang pisngi. Nanay, masarap po ba ang kape? Napatingin ako sa likod niya. Si Attorney Rafael, nakatayo siya sa may pintuan ng kusina, suot ang kanyang formal na suit, ngunit ang kanyang nangiti ay malambot at pamilyar na sa akin. Araw-araw siyang bumibisita, hindi lang para sa trabaho, kundi para kumustahin kami. Siya ang aming anghel, ang aming matalik na kaibigan. Ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi tulad ng pagmamahal sa isang lalaki, kundi ang pagmamahal sa isang taong nagbalik ng aming pag-asa at dignidad. Alam kong palaging naroon siya bilang isang matatag na pundasyon sa aming buhay. Masarap, attorney, sagot ko. May ngiti sa aking mga labi. Ang buhay sa mansyon ay nagbago. Ang lumang study room ni Miguel ay ginawa kong opisina. Nagpatuloy ako sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya at sa tulong ni Rafael, nagawa kong palaguin ito. Sa bawat desisyon na ginagawa ko, iniisip ko si Miguel. Ginagawa ko ito hindi para sa kanya, kundi para sa amin, para kay Althea, at para sa bawat babaeng tulad ko na minsan ay inapi at itinapon. Nasaan si Doña Verena?
Ang mga mata ko ay madalas na napapatitig sa antique rosary na ngayon ay nakasabit sa aking kwarto. Sa loob ng locket, ang micro SD card ay nananatili, isang paalala sa nakaraan. Ngunit hindi ko na ito tinitigan ng may galit. Tinitigan ko ito ng may pagtanggap. Si Doña Verena ay nilitis. Ang kanyang mga kasalanan ay ibinunyag sa publiko. Ang kanyang yaman at impluensya ay hindi sapat upang takpan ang katotohanan. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na apartment sa lungsod. Nag-iisa, halos walang kaibigan. Ang kanyang mga dating kaibigan ay tinalikuran na siya. Ang kanyang dating mayordoma na si Corazon ay nagtatrabaho na sa ibang pamilya at hindi na nagpaparamdam. Ang kanyang mga ari-arian ay unti-unting nawala dahil sa mga kaso at pagkalugi ng kanyang kumpanya. Hindi ko siya pinakulong, hindi ko siya pinahirapan. Ang kanyang parusa ay ang mabuhay sa mundo na walang kapangyarihan at pagmamahal, isang buhay na mas malupit pa kaysa sa anumang kulungan. Ang hiya o kahihiyan na kanyang dinanas ay mas matindi pa sa anumang sentensya ng korte. Hindi ko na siya hinayaan na lapitan pa si Althea. Sa mata ng batas, ako ang sole guardian ng aking anak.